Welcome back to my YouTube channel. So guys, ito na po ang last part na topic na ating pinag-uusapan patungkol sa panganib at masamang dulot ng alak sa buhay ng isang tao. Bago po ako magpatuloy guys, ay nais ko po munang humingi ng paumanhin or pasintabi doon po sa mga mahilig uminom ng alak na nakapanood sa video ito. Wala po akong intensyon na kayo po ay kundimahin or husgahan sa pag-iinom po ninyo ng alak. Wala pong personalan guys, kundi ito po ay isang malasakit at trabaho lamang. Kaya peace lang po tayo guys. Uulitin ko lamang po guys, hindi ko po intensyon na kayo po ay kundimahin, husgahan sa pag-iinom niyo po ng alak, kundi ito po ay isang malasakit at trabaho lamang na maibahagi sa inyo ang napakahalagang impormasyon kung ano po ang sinasabi, tinuturo ng Biblia patungkol po sa alak at kung ano po ang panganib at masamang maidudulot nito sa buhay ng isang tao. Hindi po ito mismo nagmumula sa akin ang lahat ng aking mga binabahagi sa inyo patungkol sa alak, kundi ito po ay galing mismo sa Biblia, itong aking ibinabahagi sa inyo ngayon patungkol po sa panganib at masamang dulot ng alak sa buhay po ng isang tao. Darating ang araw guys, or sa tamang panahon na maalala nyo rin po ako at maalala nyo rin po itong aking ibinabahagi sa inyo ngayon patungkol sa panganib at masamang dulot ng alak sa buhay ng isang tao. Darating yung araw na yon na meron kayong maalala na mayroong isang tao na nagbabahagi kung ano ang panganib at masamang dulot ng alak sa buhay ng isang tao at masasabi niyo po sa inyong mga sarili na tama po pala yung aking mga ibinabahagi sa inyo. Kaya guys, wala po kayong dahilan para kayo po ay magalit sa akin kung bakit ganitong klase ang ibinabahagi ko po sa inyo. Bagkos, unawain niyo po mabuti ang bawat talata sa Biblia na aking pong binabasa sa inyo. So, dito po guys, sa last part na topic na ating pong pag-uusapan ngayon or ibabahagi ko sa inyo ngayon, ay mayroon pa po akong mahahalagang 7 talata sa Biblia na nais ko pong ibahagi sa inyo. Noong nakaraan po ay nabanggit ko na po kung ano yung mga panganib at masamang dulot ng alak sa buhay ng isang tao or ano yung masamang dulot ng paglalasing sa alak. Ay dito sa mga talata na babasahin ko po sa inyo ngayon ay mayroon pang iba pa na pwedeng maidudulot ng alak sa buhay ng isang tao or yung pag-iinom o paglalasing ay mayroon pang masamang maidudulot nito sa buhay po ng isang tao. Hindi lamang nakapagbibigay ng problema sa pamilya, hindi lamang nakaka-prowisyo sa pamilya or sa kapitbahay, hindi lamang nakakapinsala sa buhay ng iba kapag ang isang tao ay nalalasing, kundi meron pa pong mas matindi pa po dyan. So, kaya nga po, pakinggan po nating mabuti, unawain po nating mabuti itong mga talata, mga huling talata na babasahin ko po sa inyo kung ano pa yung pwedeng maidulot ng paglalasing or ng alak sa buhay po ng isang tao. Ang unang-unang talata guys, sa 7 talata na nais ko pa pong ibahagi sa inyo sa video ito o sa last part na ito ay ang Kawikaan chapter 31 verse 4 to 6. Ayun, babasahin ko po sa inyo ang sabi dito, Lemuel, di dapat sa hari ang uminom ng alak o matapang na inumin. Kadalasan paglasing na sila ay nalilimutan na nila ang matuwid at napapabayaan ang karapatan ng mahihirap. Ang alak ay ibigay mo sa nawawalan ng pag-asa at sa mga taong dumaranas ng matinding kahirapan. Bayaan silang uminom upang malimutan ang hirap at kasawian. So dito sa talatang ito guys, ito po ay mahalagang habilin doon po sa mga tao na may mga matataas na posisyon or may mga katungkulan pagdating po sa pagbibigay ng karapatan, pagbibigay ng katarungan sa mga mahihirap at sa mga naaapi.
At ang sabi dito, hindi dapat uminom ng alak o matatapang na inumin or matatapang na alak ang tagapagbigay ng karapatan, tagapagbigay ng katarungan sa mga mahihirap at sa mga naaapi. Bakit daw? Kasi sabi dito, kadalasan daw kasi pag nalasing ay hindi na tama yung pagbibigay niya ng karapatan. Parang ang karapatan or katarungan ay nabaliktad. Sa halip na sa mga mahihirap or sa mga naaapi ibigay, ay napunta na po doon sa kabilang panig. Diba? Kaya yun yung sinasabi dito na kadalasan daw kasi pag nalasing sila, nalilimutan na nila ang matuwid, nalilimutan na ang tama, at napapabayaan ng ibigay yung talagang karapatan at katarungan para po doon sa mga mahihirap at sa mga naaapi. Kaya yun yung delikado doon. Kapag ang isang tagapagbigay ng katarungan, tagapagbigay ng karapatan ay mangingino, mahilig sa alak, or lasinggero, di ba? So, nawawala na siya sa tamang pagbibigay ng katarungan or karapatan. Kaya yun yung sinasabi ko dito sa talata. Mahalagang habilin po ito para sa kanila. Ang pangalawa guys na talata po na aking pong babasahin sa inyo ay sa Isaiah 28 verse 7. Ang sabi naman dito, ang mga saserdote at mga propeta ay sumusuray na sa kalasingan. Kaya mali ang nakikita nilang pangitain at di na tama ang mga hatol. Dito naman guys sa talatang ito, patungkol naman po ito sa mga may matataas na katungkulan sa isang simbahan. So halimbawa po propeta, saserdote, pastor, pari, at iba pang na may mga mataas na katungkulan sa simbahan o kaya naman sa isang Christian organization. So dito po guys, pinapakita na hindi rin dapat uminom ng alak or ng matatapang na alak ang isang may posisyon sa simbahan. Dahil kapag sila daw po ay nalasing, sumusuray-suray na sa kalasingan, ay hindi na tama yung nakikita nilang mga pangitain. So baka hindi na pangitain yung nakikita nila, kundi baka masamang bangungot na yung kanilang nakikita, di ba? So ano nga bang mabuting makikita na pangitain ng isang lingkod ng Diyos na susuray-suray na sa kalasingan at may hangover pa. Oh no! Kaya yun yung makita po natin dito guys. So para po ito doon sa may mga katungkulan sa simbahan. Kanina doon sa may mga katungkulan sa lipunan, sa bayan, na nagbibigay ng mga karapatan at katarungan sa mga tao. Dito naman po sa simbahan. So maliban po sa mali na yung pangitayan na nakikita nila, mali pa yung hatol na ibinibigay nila sa mga tao. Kaya talagang ito yung makikita natin na isa pang masamang dulot ng alak at paglalasing. Ang pangatlong talata na babasahin ko po sa inyo guys ay sa Romans chapter 13 verse 13. Ang sabi dito, mamuhay tayo ng marangal at huwag gugulin ang panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya, sa pagpapakasawa sa pita ng laman at kahalayan, sa alitan at inggitan. Ulitin ko po guys. Sabi dito, mamuhay tayo ng marangal at huwag gugulin ang panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya, sa pagpapakasawa sa pita ng laman at kahalayan, sa alitan at inggitan. Ayun. Oo nga naman guys, diba kasi pag nalasingan naman ng isang tao, diba, hindi na nga tama yung mga pinagagawa niya sa buhay. Hindi na marangal ang kanyang mga pinagagawa sa buhay, kundi puro kahihiyan, puro kahiya-hiya yung mga ginagawa ng isang taong lasing sa alak. Kaya nga, ang sabi po dito, sa halip na gugulin natin yung ating panahon sa paglalasing, gugulin na lang natin yung ating panahon sa pamumuhay ng marangal. Ibig sabihin, pamumuhay ng malinis, marangal, yung walang nasasabi ang mga tao sa atin.
walang anumang mga kahalay-halay na gawain na kikita ng ibang tao sa buhay po natin. So, di ba kasi pag ang tao na lasing, kahit mahalay na yung kanyang ginagawa, nakakahiya na yung mga ginagawa, hindi niya alam yun. Di po ba? Katulad po ni Noe, katulad ni Lot, di ba kahalay-halay po yung kanilang mga ginagawa, pero hindi nila alam yun kasi sa kanilang kalasingan. Sanhi po yun ang kanilang kalasingan. So, di ba, maalala naman po natin yung kwento na yun sa buhay ni Noe, na nung nalasing siya, naguhubad siya, hindi niya alam. Di ba? Walang saplot yung kanyang katawan. Mabuti na lang natulog na lang siya, di ba? Nakatulog siyang hubad. Ibig sabihin, mabuti na lang nasa loob siya ng bahay nila. Hindi yung katulad ng ibang nalalasing na naglalakad sa kalsada ng hubad. May ganun may nakakita na ako na ganyan maraming beses na ako nakakita ng ganyan. Dumadaan po doon sa daanan namin kasi yung dating bahay namin ay tabi na ng kalsada. So nakikita namin yung lasing na naglalakad ng hubad. Hindi niya alam yun, di ba? Kaya nga ang isang taong lasing sa alak, hindi niya na alam yung kanyang mga pinagagawa sa buhay, kung nakakahiya ba yung ginagawa niya or hindi. Kaya nga sabi dito sa talata na mas mamuhay tayo ng marangal. Mas doon natin gugulin yung ating panahon sa pamumuhay ng marangal at malinis. Hindi sa paglalasing. Kasi pag nalasing ka, hindi na marangal yung mga ginagawa natin. Hindi na marangal yung ginagawa mo kapag ikaw ay nalasing. Diba? Ang pang-apat naman na talata na babasahin ko po sa inyo guys ay sa unang Tesalonica chapter 5 verse 1 to 8. Ayan, medyo mahaba-haba yung talata na babasahin ko. Pero babasahin ko pa rin. Ang sabi dito, ito po yun guys, sa pagdating po ng Panginoon. Kaya pamagat ko dito, maging handa sa pagdating ng Panginoon. So verse 1 sabi dito, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip. Di tulad ng iba, kung gabi, karaniwang natutulog ang tao, at kung gabi rin, karaniwang naglalasing. Hindi tayo dapat maglasing. Yamang tayo'y sa panig ng araw. Gawin nating baluti ang pananampalataya at ang pag-ibig at helmet ang pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Dito naman sa talatang ito guys ay pinaalalahanan tayo at pinapayuhan tayo ng mga talatang ito na maging handa tayo sa pagdating ng Panginoong Hesus. Katulad nga po ng nabanggit ko nung nakaraan. Diba? Sa binasa ko nung nakaraan sa 2 Pedro chapter 3, yung pagdating ng Panginoong Hesus. Ito rin dito, binanggit din po dito na maging handa sa pagdating ng Panginoong Hesus. Dahil ang pagdating daw po ng Panginoong Hesus ay katulad sa isang magnanakaw na hindi mo alam kung anong oras, anong araw sila magnakaw. At katulad din daw po ito sa isang babaeng manganganak na hindi rin alam ang araw at oras ng kanyang panganganak. Bigla na lang sasakit yung kanyang tiyan at manganganak, di ba? So ganyan daw po ang pagdating ng Panginoong Hesus. Hindi natin alam. Kaya sabi dito, lagi dapat handa. Hindi daw tayo dapat na katulad ng mga taong karaniwan, paggabi daw ng mga natutulog at karaniwan na mga naglalasing. Sabi nga dito. So uulitin ko po yung verse na binanggit ko dito sa
verse 5, ang sabi dito, kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Verse 6, kaya nga, kailangan tayo manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba, kung gabi karaniwang natutulog ang tao at kung gabi rin karaniwang naglalasing. Verse 8, hindi tayo dapat maglasing, yamang tayo sa panig ng araw. So, hindi tayo dapat maglasing. Kasi pag lasing ka, syempre, anong magagawa ng isang lasing kundi matulog, di ba? Kapag siya'y tulog, hindi niya namamalayan ang pagdating ng Panginoon. So, ibig sabihin, may iiwan siya. Diba? Hindi siya may isasama ng Panginoon na aakyat sa langit. Kundi may iiwan siya dahil tulog eh. Diba? At hindi siya ready, hindi siya handa. Kaya yun yung makita po natin dito. So, para laging sariwa yung ating isip, lagi tayong handa, laging gising ating isip, malinaw ang ating isip, dapat huwag nating gugulin yung ating panahon sa paglalasing. Ayun na ang sabi dito sa talatang ito. Para kung gusto po talaga natin na makasama doon sa langit, sa kaharian ng Diyos, sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, ay di sundin po natin yung sinasabi na Biblia. Na tayo po ay kailangan manatiling gising, manatiling laging handa, manatiling laging malinaw ang isip, diba? Eh paglasing ka palagi, paano ba? Ano ang mangyayari sa buhay-buhay natin kapag laging gising? Kaya nga, yun po yung sinasabi ko na pagdating ng Panginoong Hesus, baka maratnan lang tayo na nagkakasiyahan at naglalasingan, nagiinuman. Hindi tayo makakasama doon sa langit. Diba? Ang panglimang talata na aking pong babasahin sa inyo guys ay sa Lucas 21 verse 34 hanggang 36. Ang sabi naman dito, mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo sa araw na iyon na hindi handa, sapagkat darating iyon ng di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi niyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. So, sino ba yung anak ng tao binanggit po dito? Si Jesus po yun. Yan, sabi dito, maging maingat daw po tayo. Sa pagdating ng Panginoong Hesus, maging handa tayo. At sabi dito, huwag magumon sa katakawan at paglalasing. So, ang talatang ito naman guys, ay connected pa rin po ito doon sa pagdating ng Panginoong Hesus. Na ang sabi po dito, pinapaalalahanan tayo dito na maging maingat tayo at maging handa tayo sa pagdating ng Panginoong Hesus. Para tayo daw po ay, sabi dito, ay makaligtas sa lahat ng mangyayari sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Kasi matindi kasing sa pagdating kasi ng Panginoong Hesus guys, ayon doon sa ibang mga talata na binasa ko, lalo na po doon sa aklat ng pahayag, ay napakatinding hirap ang daranasin ng buong daigdig. So matinding hirap ang daranasin ng buong daigdig. Kaya nga pinapaingat tayo ng Diyos, pinapalalahanan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita na binabasa ko po sa inyo ngayon, na talagang matinding kahirapan na hindi ko kayang ilarawan, hindi ko kayang i-explain kung gaano katinding hirap ang daranasin ng buong mundo, ang lahat ng tao sa mundo, sa pagdating ng Panginoong Hesus. Kaya nga para daw po tayo ay makaligtas sa matinding hirap na yon at makaharap natin, makasama natin ang anak ng tao, which is Jesus, ay maging maging maingat tayo, maging handa po tayo sa araw na yun ng pagbabalik ng Panginoong Hesus. At sabi dito, huwag magumon. Huwag tayong magumon sa katakawan at sa paglalasing. Ang sabi po dito sa verse 34. Kaya nga, kung matakaw ka sa alak, sabi dito, huwag mong hayaang magumon ka.
mong hayaang lumala ka sa pagiging mahilig mo sa alak. Kasi guys, ang pagiging mahilig sa alak guys ay parang maituturing mo na po kasi yung parang sakit or karamdaman na parang wala ng kagalingan. Diba? Parang walang lunas sa karamdaman na yan or sakit na yan kapag ikaw ay malala na pagdating sa pag-iinom ng alak. Lalo na guys kapag yung pinakatubig mo na sa katawan ay puro alak, kaya hinahanap na talaga ng katawan mo yung alak. Kumbaga yung dumadaloy na tubig sa katawan mo ay puro laman nito ay alak. Yun. Kaya parang addict ka na sa alak, hinahanap mo ng alak, parang hindi ka na mabubuhay ng walang alak. No! Ang tawag po kasi yun dito sa Bible, yung nagumon ka na. Yan, nagumon ka na sa pag-iinom ng alak. Na-addict ka na, lumala ka na, kumbaga sa sakit, lumala na yung sakit mo, malala na yung sakit mo, kumbaga sa sakit. Yan. So, kung kaya pa po guys, kung kaya pa nating iwasan ang paglalasing, ang pag-iinom ng alak, unti-unti na po natin itong unti-unti na po nating iwasan para kasama tayo na makakaharap, kasama tayo na ng Panginoong Hesus na isasama doon sa kaharian niya. Diba? Ang pang-anim na talata guys na aking kong babasahin sa inyo ay sa unang Korinto chapter 6 verse 9 hanggang 10. Yan, pakinggan po natin at unawain mabuti ang sinasabi ko dito. Sabi dito guys, verse 9. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae, ang mga magnanakaw, masasakim, mapaglasing, mapanlait, o magdaraya, ang ganyang mga tao ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. So malinaw po dito guys, binanggit sa dalawang talata na aking mong binasa na kasama po pala sa kasalanan na matatawag ang mapaglasing. So binanggit na po dito, di ba, yung iba't ibang klase ng kasalanan. At kasama po ang mapaglasing. So ibig sabihin po pala lahat ng mga lasinggero, lasinggo o ano pa mag-ibang tawag dyan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. So malinaw po yun guys ang sinasabi dito sa talata po na aking binasa. Uulitin ko lang guys ha, hindi ako ang nagsabi nito. Hindi ito galing sa akin, kundi galing mismo sa Biblia. Malinaw naman na napakinggan natin, malinaw naman na binasa ko na sabi dito, walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ayun. Kasama po pala yun sa isang kasalanan o matatawag na kasalanan yung mga paglasing, manlalasing, manininom o ano pa bang ibang tawag diyan. No? At ang huli na talata na babasahin ko po sa inyo guys ay sa Galatia chapter 5 verse 19 hanggang 21. Sabi dito, yan, pakinggan din po natin mabuti ha. Sabi, hindi makakaila ang mga gawa ng laman, pangangalunya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing. Ayan. Walang taros na pagsasaya. At iba pang tulad nito, binabalaan ko kayo tulad nung una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Nakakatakot naman, di ba? Bakit kasama pa rin dito ang paglalasing sa hindi tatanggapin doon sa kaharian ng Diyos? Hindi tatanggapin sa langit. Kaya nga po guys, talagang lakas loob ko pong ibinabahagi sa inyo ang mga talatang ito ay
magalit man kayo or matuwa sa pagbabahagi ko po ng salita ng Diyos na ito or sa mga talatang ito. Sabi ko nga sa inyo kanina guys na maalala nyo rin ako pagdating ng araw, pagdating ng tamang panahon, maalala nyo rin ako na mayroon isang tao na nagbabahagi ng tungkol dito sa panganib at masamang dulot ng alak or ng paglalasing. Diba? Kaya nga, huwag po kayong magalit. Dapat peace po tayo. Peace lang. Diba? So, yun guys, sabi dito, walang bahagi sa kaharian ng Diyos ang paglalasing. Hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang paglalasing. So, hindi tayo welcome sa langit. Hindi tayo welcome, hindi ka tanggap. Diba? Masakit na katotohanan yun. So, kung hindi ka tanggap ng Diyos sa langit, sino ang tatanggap sa'yo? Ang tatanggap sa'yo ay si Satanas. Diba? No! Welcome na welcome ka doon sa kaharian ni Satanas. Doon sa impyerno. Doon tayo welcome na welcome. Kaya nga guys, naku, kung may pagkakataon pa, may malaking chance pa na ibinigay ang Diyos sa atin para makaiwas tayo sa pagkagumon, pagkalala, pagkasugapa sa alak. Pag-aralan po natin. Pag-aralan natin at kailangan mo talaga ang Diyos sa buhay mo para ikaw ay makalaya sa pagiging mahilig sa alak. Ang Diyos lang talaga ang kailangan mo sa buhay mo para makalaya ka dyan, para makasama kang papasok doon sa kaharian ng langit, sa kaharian ng Diyos, para tanggap na tanggap ka doon sa kaharian ng langit. So, yan po yung sinasabi ko, walang personalan. Ayan, walang personalan guys, kundi ito ay malasakit at trabaho lang na kailangan kong ibahagi sa inyo ang mga talata sa Biblia na nagtuturo kung ano ang panganib at masamang dulot ng alak sa buhay ng isang tao. Kaya nga, di ba mapanganib? Panganib talaga. Kasi, saan ka pupunta? Saan ka pupulutin kung hindi ka tanggap sa langit? Diba? Kapahamakan doon sa naglalagablab ng apoy sa impyerno. Yun yung panganib na sinasabi. Diba? Kaya nga, ang alak po, hindi lang nakakasira ng kalusugan, hindi lang nakakasira ng isip ng tao. Diba? Hindi lang nakakasira ng mga organs mo sa katawan, kundi yung matindi dito, yung masusunog sa impyerno yung kaluluwa mo. Oh no! Yan po, tandaan po natin, masusunog sa impyerno ang kaluluwa mo. Kasi hindi ka welcome sa langit. Hindi welcome ang mga lasinggo sa langit. Kaya tanggalin na po natin yung alak sa ating mga katawan. Palitan po kaya natin, di ba? Hindi naman bigla-bigla. Alam ko hindi talaga makukuha sa biglaan ang pagtigil sa pag-iinom ng alak, guys. Hindi yan makukuha sa isang kisap mata lang. Kundi proseso yan. May proseso at may mga pamamaraan na dapat gawin para ikaw ay makakalaya sa pagiging alipin ng alak o pagiging malala sa alak. Uulitin ko lang guys, hindi makukuha sa saglitan or biglaan yung pagtanggal mo ng unti-unti sa pagiging mahilig sa alak. Sabi ko nga sa inyo guys, unang-unang kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Isuko mo, isurrender mo yung buhay mo sa Panginoon. Manalangin ka sa Panginoon at tulungan ka niya kung paano mo mapagtagumpayan ang pagiging sugapa sa alak. At pangalawa guys, ang desisyon mo, mahalaga yan. Mahalaga, yung desisyon na gusto mo nang baguhin ang lifestyle mo sa pagiging mahilig sa alak. Yun. Kailangan na magkaroon ka ng isang matibay na desisyon na ayoko na sa alak. Yan. Ayoko na sa alak. Desisyon ang kailangan mo dito guys. Pangalawa. Pangatlo, ay masuklang ka sa alak. Ayan. Kung naka-experience ka guys ng mga nakakahiyang mga sitwasyon, kaganapan, nung ikaw ay lasing at nawalan ka ng malaking pera dahil sa iyong sa iyong kalasingan, or mayroon kang nasapok or nasapok na tao, or
or nasaktan na tao o napinsalang tao dahil sa iyong kalasingan. So doon ka kukuha ngayon ng ano bang tawag dito? Kukuha ng doon ka huhugot na desisyon para kasuklaman mo ang alak sa buhay mo. Yan, doon ka huhugot ng matinding desisyon na gagawin mo sa buhay para kasuklaman mo yung alak. Ito palang ginagawa sa akin ng alak na ito. Walang hiyang alak na ito. Kung ganun din, mabasuklam ka sa alak, guys. So, huwag mong mahalin yung alak. Oo, huwag mong mahalin yung alak. Hindi ka suklaman mo yung alak. Kapag nasusuklam ka kasi, di ba? Sa tao nga, pag nasuklam ka sa tao, ayaw mo makita ang pagmumukha ng tao kinasuklaman mo. Ganun din po yun, guys, sa alak. Pag kinakasuklaman mo ang alak, hindi mo na gustong makita ang alak. Di ba? Ayaw mo na nga maisip ang alak kapag nasusuklam ka sa alak. Diba? At ang panghuling gawin natin, guys, sa halip na alak yung inumin mo, palitan mo ka ng ibang inumin na hindi nakakasira ng kalusugan. Diba? Sa halip na alak, ay di ano na lang kaya, food supplement na pagpalusog ng katawan. Yun na lang ipapalit mo kaysa alak, diba? So, ano ka ngayon, ano bang tawag dito, mag-recharge ka ngayon. Yung alak sa katawan mo, palitan mo ngayon ng mga food supplement na juice. May mga food supplement na juice eh. Mayroon ako dyan, kung gusto niyo po. Mayroon po kami paninda na tinitimpla na food supplement na nagpapalakas ng immune system, nagpapalusog ng katawan. So, dapat yun na lang yung iinumin nyo. Diba? So, sana guys ay mayroon po kayo napulot doon sa mga talata na binabahagi ko sa inyo. At ulitin ko guys ha, huwag kayong magalit sa mga binabahagi ko sa inyo dito sa video ito. Kasi, yun nga guys, walang personalan. Kundi ito ay malasakit at trabaho lang. Hindi ko kinokondima o hinuhusgahan ang mga umiinom ng alak, kundi nagkaroon pa nga ako ng burden na huwag silang mapahamak dahil lang sa hilig nila sa alak, diba? Kaya sana guys, meron kayong mapupulot sa mga talata po na aking binabahagi sa inyo. At abangan po natin guys yung mga next nating tips na pag-uusapan, tips na ibabahagi ko sa inyo dito sa aking YouTube channel. Ayun, maraming po salamat sa inyo guys. Bye-bye.